Hello Team Otsantic all over the world! In this episode, budget hotel naman sa Pasay ang ipapakita namin sa inyo. Na maaliwalas ang room, kasama pa ang breakfast, 15 minutes away lang sa airport, maganda ang location dahil malapit sa MOA, MRT, LRT, at mga bus terminals. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, Hotels Mania or Activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Magandang araw, everyone! Good day, guys! Another hotel na naman ang ipapakita namin sa inyo. Pero ito, hindi ito yung usual na pang-staycation. Kumbaga, hindi ito yung may amenities, ganyan. Pero kung gusto nyo rin naman, why not? Kumbaga, ipapakita namin ito sa inyo para halimbawa lang, may purpose talaga kayo kung bakit kayo dito mag-stay. Malapit talaga sa lahat. So, nandito tayo sa Kabayan Hotel! Ito yung MRT EDSA Station. Tapos, karugtong din yan, LRT naman na Taft Station. Ito yung Kabayan Hotel. Lagi na namin itong nakikita. And then, naisip nga namin na ang lapit nito sa lahat. Malapit din to sa mga bus terminal. So, mamaya ikot tayo dyan. Pakita namin sa inyo kung ano yung mga bus terminals na nandito. Kabayan Hotel. Tara, pasok na tayo. Magandang tanghali po. Ay, hapon na pala, ang gulo kong bumati. Ay, in fairness ha, ang ganda ng lobby. Kasi super budget friendly. Kaya hindi naman na kami nag-expect ng kung ano pa man. 25 years na nila. Tapos ito nga pala, meron sila ditong parang buffet yata. Merienda buffet. 2:30 ng hapon. Tignan natin para maipakita namin sa inyo. Ito, check-in lang tayo. It's 2:40 p.m. Ay, may ATM na dito. Ang ganda ha. Ang ganda ng lobby. / waiting area. Habang hinihintay natin si Enzo. O nga pala, alam niyo naman tayo. Chismosa, charot. Meron pala ditong OWA desk. Tapos tinanong namin kung para saan yung OWA. Dito pala yung mga repatriation. For example, may nasasagip na mga OFW. Tapos yung mga hindi pa nakakaalis. Yung parang mga illegal recruiter or recruitment. So, yung mga nasasagip, dito pala pinag-i-stay at free yun. Lahat daw nung kailangan, sagot ng OWA. Pati daw yung flights, ganyan. So, which is good. Kaya pala, nagulat kami. Meron doong OWA desk. And then, tinanong na natin, yung kanilang merienda buffet pala is every Friday, Saturday, and Sunday lang. So ngayon wala. Because today is a Tuesday. Hindi natin siya ma-experience. Pero nakakagulat lang. Promise, hindi kami kasi nag-expect. Maganda rin pala minsan wala expectations. Maganda yung hotel. Dito pa lang sa lobby ha. Tignan natin yung room. Kapag ka nakapag-room tour na tayo. Kung talagang masasabi namin na maganda talaga. And then, ito naman yung kanilang lift lobby. Maganda din. Tapos meron silang 4 na elevator. Hintayin lang natin si Enzo para makapag room tour na tayo. And ayan, nakapag-check-in na tayo. Anong mga impormasyon? Gusto nga pala, if ever na meron kayong dalang sasakyan, free naman yung parking nila dito. And if ever nga, yung mga bibi natin, hindi sila allowed. Yes, so yun lang. Ganyan talaga. Meron talaga mga hotels na hindi pa rin allowed ang mga babies natin. O tara na, diretso room tour na tayo. Ito na yung lift. Uy, in fairness, pati lift, ang ganda ha.
Ay, inisip din namin very Pinoy kasi nga, Kabayan Hotel. Sayang hindi natin Ay, ang ganda ba siyang barong Kaya mo? nga sayang hindi natin na-tsempuhan yung merienda. Kasi rin siya, mga Pinoy delicacies, no? So, sa 5th floor tayo. And meron nga pala tong wing-wing, guys, ha? Meron siyang ano ba yun? Faurer, wing? Last tayo sa EDSA. At saka EDSA wing. So, dun sa Agoda, kapag ka nag-book kayo, meron gano'n. Tingnan nyo, uy, ang ganda ng interior, promise. Tapos carpet pala to, bes. Carpet, Oo, carpeted pala siya. Ang ganda niya, ha? Pati itong design. And guys, Diyos ko, pagka nalaman nyo kung magkano lang to. Tapos ano pa siya, with buffet breakfast, lakad lang tayo ng konti. Ay, nasilip ko na yung room namin. Ayun, ang ganda ng design. So, ito tayo. Sa 583, paglabas lang ng lift. Ito na yung ating room. So, pagpasok, maaliwala siya. Ang homey nung dating, ang ganda, pati nung kanilang sahig. Very Pinoy. Ganun talaga yung dating niya. So, nandito yung ating cabinet. May safety deposit box dito. Ito yung ating full-length mirror na maganda din. Ito naman yung ating toilet and shower with bidet. May bidet ba? Wale! Meron. Yung nandito siya sa ilalim. And then, nandito naman yung ating sink. Meron ditong toothbrush. Tapos, dito baka hindi mo na makita. Kita pa ba? Ay, kita. Ito yung ating shower area. So, yung fairness ha, maaliwala siya. Labas na tayo dito. Etong natin, kumbaga, ito yung pinaka-room. Sakto lang. Hindi naman siya malaki, pero hindi rin naman siya yung maliit. Kasi nga, ang aliwalas tignan, kaya lumuwag siya. 2 single beds yung kinuha namin para may pakita namin sa inyo. And siya, as in single bed. Ito yung tipong yung kapag malikod kayong mahulog, matulog, mahulog kayo. Ganun siya. Pero pwede kayong mag-request kung double bed. And then, meron ditong provided na bottled water. Kaya lang, hinahanap namin, of course, walang fridge. And then, wala ding initan ng tubig. So, tignan natin kung pwede mag-request. Tapos yung TV, tinitingnan din namin, nakalagay, YouTube has stopped. So, baka wala. O, kalikutin uli namin. Eto, dito ako nangihinayang. Akala ko talaga daily. Kinulang tayo ng research. Ito kasi 249 pesos yung kanilang merienda buffet. And then yung dinner buffet naman ay 499. So ito, puro pala siya, Filipino food talaga. So imagine niyo, for example, galing kayo ng ibang bansa, tapos lilipad din naman kaagad kayo sa probinsya, ganyan, or mamamasyal kayo sa ibang lugar, dito lang kayo mag-overnight. Dito pa lang, masasatisfy na kaagad talaga yung cravings ninyo sa Filipino food. Maaliwala siya. Ito lang yung medyo may nahirapan na kaming buksan yung tawag dito, yung curtains. Blinds nila. Yung blinds nila. So, hindi namin sa inyo may pakita ng buo. Pero ito yan. Nabubuksan ba ito? Tignan natin. Ay, nabubuksan. Ito yung ating view. Residential. Actually, dumaan na kami sa likod. Sa likod kami dinaan ng Grab. Ang daming kainan sa likod. And for sure, mas mura doon. Ayan, community yung nasa paligid natin. And again, ang napunta sa ating room ay EDSA Wing. Isang pasadahang room tour. Ito yung ating pinto. Actually, maganda talaga siya. Ayan, apaka-homey ng dating. Nandito nga yung cabinet, safety deposit box. Ito yung ating toilet. May toothbrush na provided. Tapos, meron niyang bidet. Hanapin nyo na lang, nasa gilid, hindi ko na ipapakita. Meron din ditong shampoo, conditioner, and then soap. At ito yung ating shower. Hot and cold. Tara, labas tayo.
Paglabas, ayan, oh, kitang-kita nyo na kaagad lahat. Ito yung ating 2 single beds. Ang ganda rin nung ano, ha? Nung kanilang kumot. Oo, maganda din. Parang ano, yung pambahay na kumot talaga. Oo, ganun talaga. Ganyan yung mga kumot natin. Ganon, oo. Hindi yung social na social yung dating. Tapos, ito nga, meron naman ditong TV, pero parang hindi siya smart TV. Meron pa ditong pa-desk. At kaya tayo maaliwalas dahil dito sa ating window. Ang name nga guys ng hotel natin ay Kabayan Hotel at ang room na binook natin ay Standard Twin Room P. Zamora Wing. Tapos yung presyo niya sa Agoda ay 2,563 pesos kasama na yung breakfast tomorrow. Yes, na hindi pa namin alam kung buffet. Buffet ba? Oh. Pero syempre papakita namin sa inyo yan. So bakit ba yung ang wing na binook namin ay ano yan? P. Zamora Wing. P. Zamora kasi yun yung pinakamura kapag nag-book kayo. Pero upon check-in, lahat naman kami na-upgrade. Sinasabihan kami na ay upgrade na po namin kayo kasi ano Malayo po yung room na nabook nyo sa sa elevator. ganyan. So, ibig sabihin, yung pinakita ko kanina sa inyo kaba, ay yung tinatawag na Zamora Wing. Yung mga malapit naman sa lift, yun naman yung EDSA Wing. And of course, mura na siya. Pwede pa siya magkaroon ng discount using our promo code na Go with Mel. Maraming salamat po sa lahat ng gumagamit ng promo codes natin sa Agoda. So ngayon naman, bakit nga ba kayo dito mag-i-stay? Unang-una nga, ang lapit niya sa airport. Pangalawa, sa mga MRT at LRT station. Sa MOA din malapit. Pakita namin sa inyo yung paligid. Pati yung mga bus terminals na nandito lang sa area. Ito yung elevators. Ay, kitang-kita na kagad dito yung ano, oh. MRT station. MRT station. Grabe, alam nyo, itong lugar na to yung isa sa pinakamatao. Kasi nga dito nagkikita yung LRT at MRT. Tapos, tara, pakita ko lang sa inyo. Kami kasi okay lang naman kung saang wing kami. Sinwerte lang tayo na na-upgrade tayo. So, dito tayo, room 583. Siguro ito yung sinasabi na na EDSA wing. Tingnan nyo naman to. Kapag dito kayo, ayan, ganyan siyang kahaba. Ayan na may papunta ng P. Zamora Wing. P. Zamora Wing. Pero again, kung hindi tayo na-upgrade, carry lang. Diba? Wala pa naman yung 2 minutes walk. Tara, labas na tayo para mapakita namin sa inyo yung area. Pati yung elevator, ang ganda talaga. Ganda ng design. Kumbaga, hindi nila pinutyo. Hindi nila tinipid. Tapos well-maintained siya. Ay, gusto ko pa naman ma-experience yung best, yung umiikot-ikot. Sira. Sayang. Gusto ko pa naman ma-experience yung umiikot-ikot ako dito. Diba? Nakaka 5-star hotel yung ganyan. Oh. Nandito na tayo sa labas. Saan ba tayo magsisimula? Dito yung Victory Liner. Oo, yung Victory Liner, dito siya sa side na to, pero medyo may lakad pa yan. And then, sa tapat may Paddy's Point. Tara, punta tayo dito sa paganito. Ano yung mga malalapit dito na na bus terminal. Ay, ang malapit ditong bus terminal, yung sinakyan natin papunta ng Genesis. yung Genesis. Nandito lang yun. Oo. Para dito ulit tayo sa medyo mataong part. May ibigan mo to, may nakikita ko. Yung mga kwek-kwek agad, oh. Gusto-gusto ko pa naman yan. Tapos yung dadamihan mo yung pepino. Tara. Lakad pa tayo. I can't imagine kung gaano karaming tao rito mamaya kapag hapon na, yung uwian na. Ito, Watsons. Oh, may Watsons. Pakita namin sa inyo yung access going to MRT station. Ayan, ito, oh. Watsons. May Chowking agad. Ito yung Chowking. Jollibee. Chowking, Jollibee. Magkatabi. Ano pa yun?
Hindi makapaghintay eh. No? Ang daming paninda na. Oh. Ito pa. Oh, ito na. Ito, pa-MRT na to. Ayan o. Ay, may daan nga dito. Ay, may daan dito ito, oh, Kabayan Hotel. Ito nga siguro yung ano yun? Pizza Mora Wing. Pizza Mora Wing. Ito, papunta na to ng MRT. LRT, pwede din dyan. Tapos dito pala, o pagbaba, meron na ditong sakayan ng SM MOA. So, ang lapit lang din ito sa SM MOA. Baka wala pa tong 10 minutes. Malakad pa tayo dito. Ayan, no, meron namang lift. Papunta ng MRT, LRT. Ito yung mall na to. Access na din yan eh, sa MRT. Oh, lakad pa tayo dito. Ang dami na palang paninda dito. Actually, yung mataong lugar talaga dito, yung sa kabila. Punta tayo doon. Puro ano na pala to. Bilihan ng mga tempered glass. Ito yung Metro Point Mall. Meron na rin yung access. Ayan o, MRT, LRT nakalagay. Tapos, kung ayaw nyo naman doon, pumasok. Ito, pa-LRT na din yan. May hagdan din dito yung LRT. Dito yung gawa kanina. Tara. Ano to, bes? Kung gusto niyo naman mag-jeep, meron din ditong monumento. MCU Monumento. Meron din sa Santa Cruz. Patawid tayo dun sa kabila. Nasa kabila kasi yung mga buses. Pwede tayo dito dumaan. Dito sa mall. Tuturin lang natin tong mall. Nakadaan na rin ako dito before. Ayun, may nakalagay naman MRT EDSA. Tapos, meron din ditong food hub. Actually, ang dami ka ditong makakainan. Oh, may bench na nga. Dito nakalagay ata yung EDSA. Tapos yung Taft Avenue. Saan may Taft Avenue? Dito naman, diretso naman dito. Puro access na siya. Tingin tayo. Super convenient niya kapag gagamit kayo ng mga public transport sa Metro Manila. Ayan. Grabe, tagal na rin itong mall na to. Ilang taon na akong hindi nagtatrabaho. Area ko kasi to before. May KFC. So dito pa lang sa mall, ang dami nyo nang makakainan. Parang Tom Jones na. Parang gusto ko na palang kumain. Zagu. Ito na. Ito na yung access. Papunta. Hello po. Zagu. Hello po. Hello. Ayan, hi daw. Sunod lang tayo sa mga tao. Hindi tayo maliligaw. Tatabi tayo dun sa kabila. Para mapakita namin sa inyo yung bus station. Baka kasi may hindi nakapanood nung natin. Nung vlog natin doon. Ayan o. LRT Station 1. Pakaliwa. Tapos, eto na yung EDSA Station. Ito. Pwede kayong pumasok sa mall, pero pwede rin namang hindi. Ito, LRT to. Dito nagtatagpo lahat, kaya mataot dito sa lugar na to. Pag dumiretso ka rito, LRT na yan. And then, dito naman yung MRT. Parang hindi matao ngayon. Kasi hindi magapag-pay kayo Sa bagay. Mamaya pa yung rush hour. Pero ano siya ha? Ang tagal na rin natin dito hindi nakakadaan. Mas luminis na siya. Baka yung mga yung tempered glass kasi before. Oo, inilagay sila sa isang lugar na. Which is good. Kalat sila. Oo. Ito, pagbaba naman natin ito, McDo. Tama ba? McDonald's. Nandito tayo sa isa sa pinaka medyo magulong lugar. Hindi, kasi nagkikita-kita lahat ng klase ng sasakyan. Tapos ang dami rito lagi ano tawag doon? Megaphone. Ang ingay ko pa. So lalo ko sa inyong pina-feel yung taranta.
dito sa ano, sa lugar na to. Tapos dito tayo bababa. Meron din ditong daan pa MRT. So baka mamaya may magtanong, safe ba sa lugar? O syempre, alam naman na natin yung dapat gawin kapag nasa mataong lugar. Ingatan lang natin yung mga dapat ingatan. Ay, at least no, visible na ngayon yung mga guards, no? Dati kasi, wala masyado. So at least ngayon, siguro binabantayan na nila yung mga vendors. Kasi dati itong hagdan na to, puro to puno yan ng vendors. Ngayon wala na. Ito yung McDonald's. So sa mga madalas dito, alam nyo na itong ano tawag doon, hintayan natin. Meet up! Dito yung ating meet up. Ayan, McDonald's. Tapos ito na may sakayan papuntang Nichols. Dati kasi may sakayan dito papuntang Dati may sakayan dito papuntang airport. Dito ako sumasakay. Ay, yung baso ko, di ba? Oo. O tara, pasok tayo. So pagbaba nyo ng MRT, ito yung McDo. Ito na yung mga bus terminals. Pasok tayo dito. Hello po. Para next time, alam nyo na rin. Meron ditong biyaheng Baguio. Tapos yung Bataan nga. Balanga. Dito tayo sumakay nung papunta tayo ng Las Casas. Na first time din namin that time. Pasok lang kayo dito sa loob. Marami na ritong buses. Ito yung airport loop. Dito rin siya. Ito na yung mga buses. Tignan natin, ha. Ngayon naman meron ditong San Agustin. Ito yata yung mga papunta ng Nasugbu. Ayan. Nasugbu, Lian, Tagaytay. So kumbaga, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng ng PTEX. Ito naman yung Balanga. Balik ba tayo sa Las Casas and Baguio. Meron din kami rito nakita parang papunta na yung Kawayan Isabela yata. Guys, ito yung papunta ng Terminal 3. Dito sila binaba. Pero ang sakayan, dito pala, pinaparada rin dito. Katabi ng San Agustin. Alam nyo dati, nung nagsusolo travel ako, nung hindi ko masyadong kasama si Enzo, ayan lang yung ginagawa ko. Nag-LRT ako, hinahatid niya ako hanggang Monumento. Tapos mag-LRT na ako. That time kasi 30 pesos yung MRT. Tapos na ako, mag-airport bus na ako. 40 pesos. So 70 pesos lang yung gastos ko before. Eh ngayon kasi, dalawa na kami. Minsan kapag kinumpute mo yung Grab, malapit na. Kasi magmumotor pa kami palabas ng Monumento. Dati kasi naihahatid niya ako. So ayan, ito yung Terminal 3. So sa mga solo travelers, dito yung sakayan din. Lakad lang tayo ng konti. Pakita lang namin sa inyo yung area. Baclaran Church, gano'n kalayo? Oo. Yung Baclaran Church, ganyan. Parang mga na dito, siguro mga 12 minutes walk. Dito tayo. Hello po. Ito yung pa-Baclaran. Ay, nakulong na ako, best. Dito, sa way na to, Baclaran. Tapos, dito naman, kapag diniretso nyo naman to, Pamoa na yan. May mga sakayan naman. Balik na tayo dito. Tignan nga natin, best, kung may daan. May daan ba? Ayun yung Kabayan Hotel, Parking. My gosh, gusto ko ng mga baga-baga. Dito tayo sa sa loob dumaan. Kasi marami kami rito nakitang kainan. Parking. Dito pala yung parking. Nasa EDSA siya. Tara. Hello po. Hello po. Ayun, daming tindahan. Dito pala, hindi kayo magugutom. Ayan may lugaw, sumpia, may itlog, may turon. Hello po. My God. Ano ba yun? Lalo akong ginutom, bes. May spaghetti. Ano pa to, bes? Kwek-kwek. Chicken. Ang daming pagkain. Pero gusto namin muna
maupo, nanlalambot yung mga katuhod na. Very wrong kami. Kasalanan actually, hindi pa kasi namin kaya yung ano yung tawag doon? OMAD? OMAD, oo. Ang ginagawa namin, 2 beses kami kumakain sa isang araw. So kapag nag-almusal na kami, hindi na kami magtatanghalian or hindi na kami maghahaponan, ganyan. So nung akala namin na merong merienda buffet, ang ginawa namin, hindi kami kumain. Kasi nga, magmi-merienda buffet tayo. Wala palang merienda buffet. So ngayon, nangangatog na kami. Ready pa naman ako sa merienda. Ready kami. Ang nangyari, kanina umakita tayo sa LRT, guys, grabe, hindi na kayo ng motor. Oo. Kung sana nagsishake. Kaloka. Hindi kami makapag-street food. Kasi ayaw namin kumain muna nakatayo. Baka himatayin kami. Very wrong. Maling-mali talaga. So, if ever, kung machichempo kayo ng Saturday, Sunday, ang sarap nung may buffet. Ano to, best? Ano tawag? Ay, nilupak. Nilupak yata tawag dyan eh. Yung mga nilupak dito. Hello po. Ayun. Ang daming street food. Dito tayo sa likod. Sa likod na lang ito ng hotel natin. Dito kasi tayo dinaan. Ayun o. Silog Mills. Dahil pag walang choice, alam mo na magsisilog Mills na lang tayo. Baka bumulagta na ako din. Nakakaloka yung bumulagta. Guys, kahanap. Babalik din pala kami sa bungad. Ayaw naman muna kasi namin mag-Jollibee or ano. Chowking, mag-fast food. Bumili kami ng mais 35 pesos and then ito 25. Habang naglalakad na kami, malapit na rin naman tayo. Pampatanggal nginig lang. Grabe, kakandautal na ako magsalita. Balik tayo dito sa bungad. Oh, guys, so 70 pesos chicken, only rice. Aray, no? Dito tayo. Ito yung Urban Travelers Hotel. Tapos, ito yung Kabayan. Ito. At least meron dito kayo. Nandito na lang tayo. Ito yung mga paninda. Hello po. Maglulugaw tayo. Ito, ay, pansit. Sarap. Tapos meron pang palabok. Ano to, bes? Bilo-bilo. Dito na muna tayo. And then, meron din namang karinderya. Ito naman yung karinderya. Gusto namin mag-rice eh. Tingnan natin. Oh, ito yung mga ulam nila. Ay, ang sarap no. Ay, ito masarap Bicol Express. Ay, ang dami pang ulam. So, dito siguro kumakain yung mga employees. Hello po. Ay, bagong luto oh. Hello po. Bagong luto yung talo. Ay, happy birthday po. Birthday, ano po name nyo, te? Baby po. Ate baby, happy birthday po. Ito na yung pagkain natin. Meron ditong... Okay na po. Opo, thank you po. Kaldereta. Tapos munggo. Bicol Express. And then, pansit. Bihon. Diyos me, pasensya na kayo. Ayun, problema kapag inabot ka ng gutom, parang pakiramdam mo, lahat gusto mong kainin. O, kain muna tayo. Hindi na nga namin, utal na ako. Hindi na namin tinanong kung magkano. Mamaya na lang pakita namin sa inyo. Sabihin namin sa inyo, kain muna tayo. Let's eat! Guys, no joke. Hindi naman dahil sa gutom na gutom lang tayo. Ang sarap mo. Ang sarap lahat parami. Bicol. Yung Bicol, pati yung kaldereta. Ang sarap. Yung pansit, ang sarap. Yung munggo, hindi ko pa natitikman. Masarap din. Hindi dahil gutom lang tayo. Totoo, masarap. Mamaya titikman natin kung magkano yung presyo. Kasi baka mamaya kaya rin naman pala masarap. Bes. Sidat pa po. Oo. Presyong restaurant pala. Tignan natin mamaya. Balik na tayo sa ating hotel. Tignan nyo, hindi na namin nakain yung dinner na natin yan. Maisa tsaka yung banana Q. May isa pang natira. Grabe, nakakasab yung pagkain. Uy, grabe. Uy, teka nga, sabihin na nga natin sa kanila kung magkano. Yung total ng binayaran natin, guys, ay 235 pesos. Tapos yung presyo ng kada pagkain, lagay na namin dito. Grabe. Mura lang, no? Ang mura. Parang pakiramdam ko, nag-fiesta kami.
So yeah, actually, yung maganda minsan sa mga karinderya, yung mga nagkikrave ka na pagkain, Yung ano, yung mga lalo na yung pagkain yes, Pinoy. matitikman mo siya, tapos magugulat ka kung minsan sa presyo na Mura gano'n siya lang. kamura. And then, nagulat kami, kaya hindi na rin kami nakapag-vlog. Kasi biglang dumami yung tao. Siguro kasi mag-oras na rin ng kain or break time. Break time ng mga ano. Staff, yung mga workers dito sa sa paligid, mall, hotel, pati nga ata yung sa LRT or MRT, mga Grab, ganun. Eh syempre yun namang ginagawa natin, hindi naman yan for everyone. Kasi alam namin na hindi naman lahat komportable sa... Kumain sa karinderya. Yes, lalo na yung sa lugar na hindi kayo familiar pa. O hindi rin kayo komportable. Yes. Kaya if ever, yung Kabayan Hotel meron naman siyang restaurant. Ang sabi nga doon, masarap daw yung mga Filipino food doon. At saka sa paligid ng Kabayan, Yes. may mga fast food chain. May mga fast food chain naman. Katulad dito, ito nga, Chowking, Jollibee. So marami rin naman kayong makakainan. And then pasok kayo dun sa mall. Yung pinakita namin sa inyo kanina. Hello po. Ayan, MOA, oh. Hello po. Heritage. So yun. Ang dami nyo namang mapipili na makakainan. Good morning, everyone. Ngayong buntag, guys. Hindi pala, maulang Umaga. Grabe ulan. Hindi na tayo nakapag-vlog kagabi kasi grabe. Alam nyo, parang pinatapos lang tayong kumain. And then after noon, umulan. Tapos yung ulan niya, ulan talaga. Kasi bagsak talaga. Oo, yung kumukulog, kumikidlat, ganyan. So, kamusta ba yung room natin? Nakatulog naman kami ng maayos. Kaya syempre, kailangan naman sa inyo sabihin yung ibang observation namin. Una, yung bintana pala namin, hindi siya hindi siya nalalak. So, baka lang, di ba, may ganun. Isolated cases. Oo, tsaka natatakot sa security nila, yung safety nila, ganyan. Basta yung room natin ay room 583. yes, o baka doon lang sa room natin. And also, hindi rin gumagana yung hot shower. Kaya naligo ko kami ng Lamig! So, pakita lang namin sa inyo yung situation now. It's 7 a.m. Hoy, tingnan nyo naman yung mga ano natin. Oh, ang sisipag ng mga Filipino, kahit ulan, laban, hindi iindahin. Di ba? Diyos mio, ang sisipag ng mga Pilipino. Kailangan lang talaga ng matinong charot. O, ayan, o. Tara, baba na tayo. For our breakfast, tingnan natin kung buffet siya or hindi. So, ang dami kaagad tao. Actually, nakikita natin karamihan mga kapatid nating OFW. Dito sila nag-check-in. Ay, hindi yata siya ano. Hello, good morning. Hindi siya buffet. Kumbaga mamimili tayo dito. Tama ba? O mamimili pala tayo dito. Rojas. Bale, ito yung choices natin for Ito yung choices for breakfast. Pili lang daw tayo ng tag-isang ulam. Same na. Tapos para saan po itong mga ganito, yung fruits? Fruits is additional charge to 100 pesos. Additional Isang charge, 100 pesos, dalawang hiwa ng pakwan, dalawang hiwa ng melon. Meron namang coffee dito. Tapos juice, pineapple. Tapos may water naman. And then orange juice. Ang daming tao kaagad Doon tayo. Puno na kaagad halos. Same thing dito. Orange yan best, no? Tapos ano pa yung sausawa. Nandito naman yung mga sausawa. No? Mabilis naman yung servings. Wala pang 10 minutes. Ito yung piniliin natin. Pork adobo. Kay Enzo, same. Gabi, no? Ito yung pinakamaraming nagbe-breakfast at 7 a.m. Usually kasi diba, pag itong oras, konti pa yung tao. Yes. Oo, kumbaga sinasabi nga nilang prime time, yung mga 8 to 10 or 8 to 10, ganyan. Ito, grabe, puno ka agad. Baka siguro ito yung mga may early flights, ganyan. Kasi parang ginagawa talaga dito, parang transit pala siya, transit hotel. Kain lang muna tayo. Tapos na tayo mag-breakfast.
Tingnan yung situation sa MRT, oh. Ang haba agad ng pila. Sabi no, sa hagdan pala. Nasa hagdan. Diyos mio. Mabuhay ang mga magagawang Pilipino. Mabuhay! Para kami nagrarally dito. Diba? Sisipag talaga ng mga Filipino. Ay, natanda ko nung nag-work tayo. Ito yung pinakakalaban nating season. Kasi ito yung ano. Ang hirap bumiyahe. Bahala ka agad sa Malabon, sa Nabotas. Tapos umaasa tayo na merong ano yun, yung truck ng Rescue. basura, rescue. Grabe yung mga ganong moment. Sabi, di ba, nakakatawa siyang isipin. Kasi pinagdaanan na natin siya. Pero nung time na yun, grabe talaga. Yung hirap talaga Yung natin. hirap. Ano dinadanas natin, no? Yes, so kaya kayong mga dumadaan sa ganyan, feel na feel namin kayo, alam namin yung nararamdaman nyo, yung pagod, yung hirap. Yung sakripisyo. Yung sakripisyo. Yung hindi ka pa nakakapasok sa trabaho mo, pagod Pagod ka ka na. na, totoo. Tapos yung hindi ka pa nakakauwi sa bahay, parang iniisip mo na naman kung paano ka na naman papasok. Kinabukasan. Hay nako! Pagpalain sana tayo, no? Dapat ano talaga, sabay-sabay tayong mag-pray na yung, kung sino man ha, hindi lang ito yung spiritual namin person. o specific na government. I mean, sana merong government na talaga na mafe-feel natin na maglilingkod talaga sa tao. Totoo. Hindi lang din yung presidente, hindi lang yung vice president, senators man yan, mayor man yan, or kahit barangay, ano tawag yan, barangay kagawad Officials. yan, or barangay chairman, di ba, yung totoong maglilingkod sa ating mga Filipino. Nabe, ba't nagmukha tayong ano? Ay, kasi Kakabayan Hotel. Yung mga kasama kasi namin dito, mapipil mo, mga OFW talaga. ganon. Tapos paglabas mo, makikita mo yung mga manggagawa. So, kaya siguro gano'n. Ay, paminsan-minsan lumalabas yung ganyan. Balik na tayo sa room natin. Guys, yung nga pala, yung wifi ng room natin, lagay na din natin kinalabas sa ating speed test. Tapos yung ano nga pala dito nila, merienda buffet, ano siya, available siya ng during Friday until Sunday. Tapos yung dinner buffet naman, Friday and Saturday lang. Nagpasis nga pala tayo sa kanilang TV and smart TV nga pala sila. And yung pag-watch natin, tuloy-tuloy naman. And also, yun nga palang bus station o bus terminal ng Partas at saka ng 5-star. Mga 11 minutes walk lang dito. And then yung airport, kaya siya nagiging 15 minutes kasi iikot pa sila, mag-U-turn kapag ka nag-grab kayo. Pero kung hindi sana, mga 10 minutes lang. Tapos nga pala guys, hindi rin sila nanghihingi dito ng incidental deposit. Yes. So, ayan. Naipakita na namin sa inyo lahat. It's up to you kung mag-isay kayo rito. Again, for us, hindi ito pang staycation. Totoo. Ito yung kapag, ayun nga, dito kayo mag-i-stay kapag meron nga kayong purpose. Bakit? Kasi gusto nyo malapit sa bus station, malapit sa MRT station, baka may interview kayo sa Makati, ganyan. Or baka meron kayong interview sa OWA. Or meron kayong layover na kinabukasan pala Yes. gusto nyo malapit lang sa airport. Yes. So, ito yun. Hindi siya yung talagang typical na ano natin, staycation Staycation. hotel. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.